The kutsara represents your problems in life. Pag masyado kang nakapokus sa problema mo, hindi mo na makita yung ganda ng paligid mo. Even right now, I'm providing you solutions on how you can become successful, pero at the back of your mind, Hindi ko pa nga alam, sir, paano mag-i-start eh. paulit-ulit ka dyan sa kwento na yan. Bakit di ka makadecide? Because you don't know what you need and what you want. Kung feeling mo hindi mo deserve, hindi mo tatrabahuhin yung want mo, yung need mo lang yung tatrabahuhin mo. Mga tatay o nanay, nagsusulat ng bills. Nabayaran hindi. Sinulat mo eh. Pero nabayaran mo kahit na-stress ka kasi sinulat mo. It is now a goal. Sorry po ha, okay lang honest. Majority ng empleyado di masaya. It is a stepping stone. Ito problema, pag step mo doon sa stone, sinemento mo paa mo doon. Kung masaya ka sa trabaho mo, huwag ka umalis. Pero alam mo naman sa sarili mo, sa'yo na galing, hindi ka masaya. The life that you have is actually a byproduct of your past decisions. And the past is known. But the problem with us is we are afraid of the unknown. Dahil sa takot mo, hindi mo ma-handle yung potential mo. Kasi yung pagbebenta, pinasimple ko. Tinuro ko sa mangmang. Dating bobo, ngayon milyonaryo. Bakit? Nakinig eh. So the more that you complicate things, the more na nade-delay yung decisions. Pag na-delay yung decisions, wala kang pera. Puwento. Isang bata. Pangalan. Jordan. Pangalan Jordan. Sabi ngayon ni Jordan, Ma, Pa, what is the secret to happiness? Sabi ng tatay niya. Luko ka ba? Wala tayong pambayad ng kuryente ah. Tanungin mo, doon sa kabilang bayan, nandun yung milyonaryo. Tanungin mo, anong sikreto sa happiness na sinasabi mo? So si Jordan, naglakad ng 15 minutes. 2 hours. Pagdating niya doon, nag-doorbell. Galing. Now, Iho, ano may tutulong ko sa'yo? sir, gusto ko lang pong malaman ano bang sikreto sa happiness. Sige, Iho, kung papayagan ba kitang libutin yung bahay ko, tingnan mo yung mga sports car ko dito, mag-e-enjoy ka ba? Masaya ba yon? Yes, sir. Okay, sige. Pwede kang maglibot sa bahay ko sa isang kondisyon. Binigyan siya ng kutsara. Okay. Naliko na sa bulsa ko eh. Sabi nga ng milyonaryo, okay. Sa isang kondisyon ito kutsara, nilagyan ng mantika. Pwede kang maglibot pero bawal matapon yung mantika sa kutsara. So ngayon, si Jordan, nakafocus saan? Sa kutsara. Ang tanong, may enjoy ba niya yung bahay? Hindi. So nagkasalubong sila ng milyonaryo. Iho, nag-enjoy ka ba? Hindi po eh. Bakit? Kasi nakapokus po ako sa kutsara eh. Sige, alisin na natin yung kutsara. Maglibot ka na ulit. Pagtingin niya, ang gaganda ng painting. Ginto yung bata. Ganda ng sports car. Nag-enjoy na ngayon si Jordan. Nung nag-meet sila. Jordan, nag-enjoy ka ba? Magsaya ba? Maganda ba yung bahay? Yes sir, sobrang ganda. Now you know the secret to happiness. The kutsara represents your problems in life. Pag masyado kang nakapokus sa problema mo, hindi mo na makita yung ganda ng paligid mo. Even right now, I'm providing you solutions on how you can become successful, pero at the back of your mind, Hindi ko pa nga alam, sir, paano mag-i-start eh. paulit-ulit ka dyan sa kwento na yan. Parang ngayon, sa sobrang focus nyo sa kutsara, hindi nyo na napansin, gwapo pala yung speaker. Ayos ba, punchline ha? Smooth na. 15 years ko na itong ginagawa. Okay, so next. Your state, bakit di ka makadecide? Because you don't know what you need and what you want. Needs and wants. Most of the time, you get what you need, but you don't get what you want. Kung feeling mo hindi mo deserve, hindi mo tatrabahuhin yung want mo, yung need mo lang yung tatrabahuhin mo. I'm gonna give you as an example. Bakit lagi kong sinasabi, isulat yung goals, isulat yung goals, isulat yung goals? Sino dito mga nanay na lagi nagsusulat ng bills? Sige po, amin na po tayo, mga nanay. Mga tatay o nanay, nagsusulat ng bills. Nabayaran hindi. Sinulat mo eh. Na-stress ka doon sa bills. Na-stress ka doon sa ang dami mong sinulat. Meralco, tubig, ganito, wifi, whatever. Pero nabayaran mo kahit na-stress ka kasi sinulat mo. It is now a goal. The moment you write that, it is now a goal. So ano point ko? Isulat mo yung wants mo. Ang lagi lang nakasulat yung needs eh. Yung bills, yung kuryente. Sir, employed kami eh. Tingnan mo. Pwede mo naman baguhin yung self-image mo eh. Sir, isa akong negosyante na nagkataong employed ngayon. It's different. Pwede nga ang framing ng utak mo, I am an entrepreneur who have a job. Pero iba yung ang pangunahin mong identity is, I am an employee. Magkaiba po yun. Sorry empleyado,
Sorry po ha. Okay lang, honest. Majority ng empleyado di masaya. O, tinan mo, pare ba? Galit agad. Hindi, totoo. Yung iba, papasok pa lang mukha ng pauwi. Malilit di ba? Kung kailan pauwi, saka magli-lip gloss. Wow! Tama. Excited kang umuwi. Okay, kinsenas katapusan. Di ba may pila sa ATM? Sweldo? Nakakita ka na ba ng sweldong masaya? Di ba dapat sweldo? Yes. Di naman ano itsura ng sweldo? May music pa di ba? Hindi kita malilimutan. Lalabas yung pera. Hindi kita pababayaan. Bigay mo sa nanay mo. Pambayad ng mga utang. Hindi mo pa wini-withdraw, ubos na eh. Tama o correct? Sorry, wala pong masamang empleyado ka. Ano sinasabi? It is a stepping stone. Ito problema, pag step mo doon sa stone, sinemento mo pa mo doon. Kasabihin, Sir, hindi ako makaalis eh. bakit puno ka ba? Di ba puno ka ba? Now, I'm not telling you this. Kung masaya ka sa trabaho mo, huwag ka umalis. Pero alam mo naman sa sarili mo, sa'yo na galing, hindi ka masaya. Let's be real, masaya ka dyan, stay. Hindi ka masaya, then don't. Ang simple. A lot of you, a lot of us, cannot take responsibility sa decisions natin. Sir, ang toxic ng relationship ko eh. Sino ba nagpaligaw? Ako ba? Are you with me? The life that you have is actually a byproduct of your past decisions. So, ibig sabihin, yung now mo, it is the accumulation of the past. Gets? It is the collective decisions, choices, results that you've made in the past. And the past is known. Ibig sabihin, alam na siya. Tama? Alam mo na, nangyari na eh, so known. But the problem with us is we are afraid of the unknown. Kaya nga gustong-gusto ko si Elsa eh. Ano sabi ni Elsa? Into the unknown! Diba? Frozen is the best example na hindi nakakatulong yung fear. O ano sabi ni Elsa? Don't let them see, don't let them hear. Be a good girl, you always have to. Tama ba? And now I know. Dati po akong Disney princess. Let it go. Diba? Let it go daw, diba? Are you with me? Dahil sa takot niya, hindi niya na-handle yung powers niya. Dahil sa takot mo, hindi mo ma-handle yung potential mo. Potential ka naman dapat eh. Kaya ka nga nandito, ba't ka nandito? Diba? Di naman to comedy bar, mukha lang. Nagigets ako, nagsusundan. So it is the unknown and the future can be unknown to you. Kaya lang takot tayo kasi hindi natin alam. So what we do psychologically is we create stories based on our past. Okay? Dinadala natin siya sa now. So imagine mo, ang paulit-ulit mong kwento araw-araw sa buhay mo is galing sa nakaraan. What will happen? Your past will become the future. And it's a conscious, vicious cycle. Tapos sasabihin mo, sir, ba't ganun paulit-ulit? Eh, inuulit mo eh. Kung paulit-ulit, kasi inulit mo. Alam mo ako, buhay mo yan eh. Nagigets yung point? It's like super easy. Alam nyo ba, here's the biggest propaganda. Ready? The biggest propaganda is, dating mga millionaires, they are making you think that success is complicated. So ginagawa mong komplikado. But the truth is, success is basic. Lahat po ng bilyonaryo pong na-meet ko, kakilala ko, naging kliyente ko, lahat po mas simple magsalita. Tanong ko, sir, bakit ang simple nung sinasabi mo? Kasi magiging bilyonaryo ka lang pag yung mahihirap na bagay kaya mo nang pasimplihin. Kasi pag kaya mong pasimplihin yung mahihirap na bagay, kayang gawin ng kahit na sino. At pag nagawa siya ng kahit na sino, bilyonaryo ka. One of the billionaire friends that I have, produkto? Painting. Ano sabi niya sa akin? MJ, yung produkto ko, hindi ka mamamatay pag di ka bumili. Pero nabibili eh. Are you with me? Sorry bakit? Eh, magaling ako magbenta eh. Sir, paano yun? Kasi yung pagbebenta, pinasimple ko. Tinuro ko sa mangmang. May tao ako dyan, dating bobo, ngayon milyonaryo. Meron ako dyan, elementary graduate, ngayon milyonaryo. Bakit? Nakinig eh. Kasi pinasimple ko yung proseso ng pagbebenta. So the more that you complicate things, the more na nade-delay yung decisions. Pag na-delay yung decisions, wala kang pera. Gets?